Sa pagpasok ng bagong yugto ng crypto market, may isang pangalan na muling bumabalik sa radar ng maraming analysts at saka investors. At itong pangalang ito ay hindi po si Bitcoin, hindi si Ethereum, kundi si XRP. Ang matagal ng digital asset na tinatawag ng marami na sleeping giant. Sa panahon ngayon kung saan ang market ay naghahanda para sa isa pang malaking alon or wave ng institutional adoption, tahimik po na umaangat ang kanyang momentum. At dito po nagsisimula ang malaking tanong, late na ba para pumasok? O ngayon, ang perfect timing? Kung titignan po natin ang galaw ng market nitong mga nakaraang linggo, may malinaw na pattern na nagpapakitang maraming investors ang nakatutok lamang kay Bitcoin at ang mga historic rallies nito. Pero habang nakafocus po sila dito, may isa pang galaw na hindi nila napapansin. May isang asset na tahimik pero consistent na nag-iipon po ng lakas. At ito nga ay si XRP na posible pang kumilos ng mas malakas sa mga susunod na linggo dahil sa isang napakalaking catalyst at yan po ay ang mga ETF. Ayon po kay Levi Redfield, creator ng Crypto Crusaders, hindi po biro ang kanyang pahayag. Sinabi niya na bago matapos ang taon, may very likely possibility na masasaksihan natin ang biggest rotation of money in history mula kay Bitcoin papunta daw kay XRP. At kung mangyari nga ito, hindi lang tayo makakakita ng price action, kundi makakakita tayo ng historic shift sa buong digital asset ecosystem. Ano po ang ating natutunan mula sa naging karanasan ng Bitcoin ETF sa approval nito? Kung gusto po nating maintindihan ang posibleng galaw na XRP, kailangan nating balikan ang ginawang epekto ng ETF kay Bitcoin nitong nakaraang January 2024. Hindi siya simpleng price pump, hindi po siya simpleng hype. Ito ang naging dahilan kung bakit nagdagdag si Bitcoin ng mahigit $900 billion sa market capitalization. Isipin mo iyon, halos $1 trilyong ang dumaloy papunta kay Bitcoin dahil lamang sa regulatory approval ng mga ETF. At kung i-apply natin ang parehong konsepto kay XRP, lalo na ngayon na nagsisimula ng mag-trade ang kauna-unahang XRP ETF, malinaw ang potensyal. Kapag sumunod sa XRP sa trajectory ni Bitcoin pagkatapos ng ETF launch, ang growth or paglago na maaari nating makita ay napakalaki. Ang mas exciting pa dito ay hindi pa ito tapos. Sabi ni Redfield, ang unang XRP ETF ay simula pa lamang. May 10 additional ETF na malamang maaprubahan bago matapos ang November hanggang early December. Ibig sabihin, mas maraming institutional doors ang magbubukas. At kung may isang bagay na nagpapagalaw ng market, ito ang institutional participation. Ngayon ay bakit ang timing ngayon ay napakahalaga para sa atin bilang mga investors at traders. Sa mundo ng crypto, timing ang isa sa pinakakritikal na elemento ng success o tagumpay. Hindi sapat ang alam mo kung kailan tataas ang isang asset. Kailangan alam mo kung kailan papasok bago pa man sumabog ang presyo. Kaya napakahalaga ng insight na ibinigay ni Redfield. Sinabi niya na ang price action na XRP ay maaaring maging absolutely explosive kung susundin natin ang pattern na una na nating nakita kay Bitcoin. Ngayon, bakit mahalaga ito para sa atin? Simple lamang mga ka-crypto. Kung ang capital inflow mula sa institutions ay hindi pa pumapasok ng buo, ibig sabihin nasa pre-expansion phase pa sa XRP. At dito kadalasang pumapasok ang mga smart investors. Sa ganitong moment tayo nakakakita ng mga long-term positions na nagiging multi-bagger sa loob lamang ng ilang buwan. Kung aantayin natin ang institutional capital na pumasok ng sabay-sabay, baka mahuli tayo. Ang market ay madalas pong gumagalaw before the news at hindi po after. Kaya sinasabi ng analyst na ang pinakamahalagang gawin natin ngayon ay ang maging handa. Hindi lang basta naghihintay, ready. Paano naman po nagiging malaking oportunidad
para sa atin ang pagpasok ng institutional investors. Ang pagpasok ng institution sa crypto ay hindi po simpleng dagdag volume lamang. Ito po ay indicator ng confidence. Kapag ang regulated entities tulad po ng firms, funds at asset managers ay nagsimulang maglagay ng pera sa isang digital asset, ibig pong sabihin tinitignan nila ito bilang legitimate investment at hindi lang simpleng speculative token. Sa kaso ni XRP, ang pagdating ng mga ETF ay nagbibigay po ng standardized at regulated na paraan para makapasok ang malalaking investors. At kapag nangyari ito, tataas po ang liquidity, tataas ang exposure, at tataas ang credibility ng asset. Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng massive interest ang retail investors dahil nakikita nilang pumapasok ang smart money. Sinabi ni Rethvild na dapat handa ang mga gustong sumabay. Hindi raw ito yung moment na titingin ka lang sa chart at maghihintay. Ito ang moment na dapat alam natin kung ano ang ibig sabihin ng ETF approval. Hindi lang price action, kundi capital flow. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng historical trends sa magiging galaw ni XRP sa susunod na ilang linggo? Kung titignan po natin ang nangyari kay Bitcoin, nakikita natin ang pattern. Kapag may regulatory approval, malaki ang nagiging effect sa presyo dahil sa pagpasok ng institutional capital. Sa ngayon, nasa ganitong stage sa XRP. Kakalunch pa lang ng unang ETF at may paparating pang 10. Ito ang nagpapakita na may possible multi-wave institutional entry. May mga nagsasabi na hindi nag-perform sa XRP ayon sa expectations pagkatapos ng unang ETF launch. Pero kung titignan po natin ang mas malawak na picture, malinaw kung bakit. Nasa preliminary phase pa lamang ito. Ang full effect ay mararamdaman kapag sabay-sabay pong pumasok ang funds sa mga ETF na approval bound sa loob ng ilang linggo. Kung susundan na XRP ang nakita natin kay Bitcoin, hindi po malabong makita natin ang price movement at tataas ng mabilis at may malaking lakas. At dito, nagiging sobrang mahalaga ang pagiging maaga nating pumasok bago pa man pumutok ang demand. Bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabuuan ay malinaw po ang narrative. Nasa harap natin ngayon sa XRP hindi bilang simpleng altcoin, kundi bilang isang asset na maaaring maging sentro ng massive capital rotation. At kung tama po ang projections, maaaring mangyari ang isang bagay na never pa nating nakita sa history or kasaysayan ng crypto. At yan po ay ang paglipat ng bilyong-bilyong pera mula kay Bitcoin papunta kay XRP. Ang pagdating ng mga ETF, lalo na ang paparating na 10 approvals ay hindi simpleng balita. Ito po ay isang signal. Signal na nagsisimula ng kilalanin ang asset na ito bilang bahagi ng regulated financial structure. At kung may panahon na sinasabing hindi pa huli, mukhang ito na yon. Hindi ito financial advice, pero base po sa data, trends at saka institutional movement, malinaw na nasa harap natin ang isang rare window of opportunity. Kung magiging tama ang timing, posibleng makakita tayo ng price movement na magbabago sa pananaw ng marami kay XRP sa loob lang ng maikling panahon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.